dear beloved, Boss Mike, Cervera. Masamang tao. Siguro, dapat nga talaga maging mas babagsik talaga. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, Medyo matagal eh. matagal talaga. Matagal yan. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Baka mangyari yan. Ang bait niyo, sir. Ha? Ang bait niyo talaga. Bakit? Hindi ko. Magko-confess ako dito. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, yung sinasabi nila, wala na, pagod na, duwag. Mga kababayan, kaduwagan po ba yung sinasabi ng kampo ni Duterte na kaduwagan po ba yung pagiging mabuting tao? Hindi po. Lahat nung unang-una pa lang ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos, unity, magkaisa tayo para sa taong bayan. Hindi ho sila ganun. Ayan na nga mga kababayan, maliwanag na. Na laging bukang bibig ni Pangulong Bongbong Marcos na tayo ay magkaisa na. Tayo ay wag nang isipin ang sariling pan-interes. Tayo ay tulungan ang bansa at mamayang Pilipino. Yun ho yung laging panawagan at bukang bibig ni Pangulong Ferdinand Marcos, ni Pangulong, Bongbong Marcos eh. Pero mga kababayan, taliwas po, isisingit ko lang. Ano ho ang kagustuhan ng kampo ni Sara? Tulad ng sinabi niyang gusto niya ng bloodbath sa Senado. Ganon din ho, lahat yan mga kampo nila. Panoorin nyo to. Kaya nga kinukutya na yung mga yan ng iba nating mga kababayan eh. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangian nila. Kita nyo mga kababayan, dapat daw talaga umagos ng dugo. Yung po ba, pabor po ba kayo sa ganon? Na wala na hong katahimikan ng bansang Pilipinas at wala na hong pagkakasundo-sundo. Eto ho si Baklang Roque, mga kababayan, alam nyo naman ho ito. Marami ho itong kailangan sagutin sa batas natin at sa ating mga Pilipino. Kita nyo naman yung mga inaakusa din hindi ho basta-basta. Mga kababayan? Dapat ho yun sagutin sa atin. Pero sa kanya mga kababayan, ang mahalaga sa kanila, magkagulo tayo. Kung kailangan magpatayan na. Ganun parang ganun ang gusto nila sabihin. Pero si Pangulong Bongbong Marcos ko, hindi ho ganun. Si Pangulong Bongbong Marcos, mahinahon, madiplomasya, at gusto lagi ng kaayusan at katahimikan, at ang nais niya lang ho mga kababayan, maiangat tayo lahat sa kahirapan. Pero ho, eto iba pakinggan ho ninyo kung ano yung bunganga nito, bunganga rin ho ni Buday, mga kababayan. Parehas na parehas ho ang lumalabas sa mga bunganga ng kampo ni Duterte. Kapag sinabi ni Buday, sasabihin din ni Akla. Pasok! I support her. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangian nila. Diba? Kita nyo mga kababayan, dapat daw umagos ang dugo dahil daw sa kawalangian nila. Sino ba walang hiya talaga mga kababayan? Walang hiya po ba yung ganitong klaseng tao mga kababayan? Yung po bang pag nagsalita at nagbigay ng mensahe, mga kababayan Eto. Kaya nga minsan mga kababayan nakakainis, di ba? Sabi natin si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa sobrang bait. Pero pakinggan nyo ho, kita nyo. Kumusta po kayo, Mr. President? Mabuti naman. Opo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate? Para sa akin, I have two conclusions dito sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat. Tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Correct. Yan naman po talaga ang gusto nating mga Pilipino. Di po ba? Tama na yung kinang-inang mga pamumulitika ninyo. Tama na yung mga paplano nyo at pangbabalak nyo na agawin pa sa lehitimong halal ng mamayang Pilipino itong si Pangulong Bongbong Marcos.
tama na't maghintay kayo ng inyong termino. Hindi yung mga kababayan dadalawang buwan pa lang, sabi ko nga gusto na nilang agawin ang alin? Ang posisyon bilang presidente at ipapalit ang isang luka-lukang magnanakaw na si Buday. Anak ng pating naman, mga kababayan. Ano? Ibang klase. No, kaibahan, mapapansin ninyo. 'Di ba? Charlie Whiskey. Ano? Kaibahan ng sinasabi ng Pangulo at kampo ni Buday. Magkaiba ho, malayong malayo. Tuloy. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa. Correct. Kita nyo. Di ba no? Tama na politika. Magtrabaho na tayo. Gawin na natin ang kailangan gawin para sa mamayang Pilipino. Kita nyo, mga kababayan ko? Yun po ay dyan nyo na ho mapapansin at makikita, mga kababayan, na si Pangulong Bongbong Marcos wala ho itong inisip kung hindi sa ikabubuti ng lahat. Ano po? Kapayapaan, pagkakasundo-sundo. Eka nga, mga kababayan, unity Pero kita nyo naman, ang kabilang kampo ay nandoon pa rin at talagang gigil na gigil at para bang gusto na nilang makipagpatayan, mga kababayan. Di ba? Gusto na nilang makipagpatayan Oo. Mga mga parang mga talagang mga pusakal di po ba, mga kababayan? Tuloy. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Correct. Bakit nga ba ganun, Mr. President? Bakit nga ba parang ang bagal-bagal ng iba? Tulad ng pabahay, marami na. Pero kasi ang gusto ng Pangulo, mga kababayan, yung bang buhos talaga. Di ba? Tulad niyan, mga kababayan, nasaan ang alin? Ang mga proyekto na iba, tulad ng mga kalsada, infra, mga kababayan, nasaan? Bakit parang ang tagal-tagal? Bilis-bilisan. Di po ba? Bilis-bilisan, Mr. President, pagka wala talagang aksyon, pagpabagal-bagal talaga, sibakin mo na. Sibakin mo na, tulad ni Arnel Ignacio, sinibak mo, ganun. Tuloy. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Correct. Yan nga, mga kababayan walang mangyayari sa Pilipinas yung business as usual. Alam niyo po ba ibig sabihin nun, mga kababayan? Yung dating nakagawian na puro negosyo na lang, kickback dito, kickback doon, SOP dito, SOP doon, commission dito, commission doon, lahat sila nagiging Koreano. Kada proyekto, laging may babanggitin na magkano Korean, magkano Korean, magkano ko roon, magkano Korean, magkano ko dyan, anak ng pating. Yun po yung tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na business as usual. Ginagawa hong negosyo ang gobyerno. Ganun po, mga kababayan. Matindi. Ano po? Walang iya. Mr. President, tuloy. Hanggang doon na lang tayo, hindi tayo aalsa. Yan. Sabi ko, Kita niyo, mga kababayan ko? 'Di ba? Hanggang diyan na lang tayo. Kung ano yung nakagisnan nila noon. Mula nang mawala si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nagtuloy-tuloy ang kagawian, naging kultura sa mga namumuno sa ating bansa, yung negosyo. Si Ramos nagbenta ng ganito, kumita ng ganyan. Si Gloria, nag-project ng ganito, pina-project sa China, kumita ng ganyan. Ganun. Yung mga nagdaang mga presidente na gusto ni Pangulong Bongbong Marcos matigil na huyang ganyan, na nakagawian at naging kultura na sa gobyerno, lahat kumikita, mga kababayan, mga walang ya, di po ba? Tuloy. Kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long term ang magiging effect.
Yun ang trabahuhin natin. Opo. Kaso nga mga kababayan yung mga long term ang epekto tulad ng ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kita nyo, lahat ng proyekto hanggang ngayon napapakinabangan. At yun ang ginagaya ng kanyang anak na Pangulo natin ngayon. Pero anong nagiging hadlang at nakakapagpabagal? Etong kampo ni Duterte na walang ginawa kundi bumatiko, siraan at siraan at siraan na siraan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Isa lang ang dahilan. Gusto nila, kung hindi man nila maagaw sa kasalukuyan na panunungkulan niya ang kanyang posisyon, kailangan sa darating na 2028, abay sila ang mamayani at sila ang mamunong muli. Papayag ba kayo ng ganon? Anak ng pating, papayag po ba kayo uli na ang pamumuno ay patayan dito, patayan doon, nakaw dito, nakaw doon? Naku, Diyos ko po! Wala na ho talagang pag-asa ang ating bayan. Siguro tama na baka pwede naman sa ating mga mambabatas kung magagawa nyo ng paraan na abay, maging colony na lang tayo. Maging colony na lang tayo ng ibang bansa. Pwera lang China, mga kababayan? Mas maigi siguro, Amerika, Britanya, Japan, yung maunlad na bansa dyan. Yun na lang. Nang sa ganun magkaalaman na. At tayong mga Pilipino talagang hindi natin kayang kayang panghawakan ng bansang Pilipinas, abay baka sakali ibang bansa ang makagawa at maiayos tayo tulad ng mga ibang bansa na mga sinakop nila at ginawa nilang colony at ngayon mga kababayan lahat naging maunlad. Ano po? Di ba? Sige tuloy. So tinrabaho namin kaya ang lalaki yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal Matagal talaga. Matagal yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Opo. Isipin mo, yung subway, huhuka. Parang si Pangulong Bongbong Marcos. Meron ako napapansin, mamaya ako sasabihin, Ayan mo yung para makadaan yung trend. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Opo. Pero sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na, hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? Yan mga if not us, who? Mga kababayan. Yun ho sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Para bang nagpapahiwatig si Pangulong Bongbong Marcos Matagal daw talaga tong mga proyekto na to mga kababayan Matagal daw Hindi kaya bakit na lang Mr. President, ituloy-tuloy mo na. Ituloy-tuloy niya na. Mr. President, tuloy-tuloy mo na. Kasi wala talaga Kung hindi ikaw, sino? Yun ang tanong. Oo, yung tanong mo, itatanong namin sa'yo. Kung hindi ikaw, sino? Di ba? Kayo mga kababayan, sang-ayon ba kayo? Kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos, sino? Sino ang magtutuloy? Kita nyo naman, yung po bang mga proyekto ng mga nakaraan na ituloy? Hindi ho. Puro lang ho yun, Puro lang salita ang nangyari noon, mga kababayan. Build! Puti, wala nga na-build, mga kababayan. Kakaprangot lang sa tagal na nanungkulan. Napakarami pang utang na iniwan. Mga kababayan? So, eto na. Sa tingin ninyo, mga kababayan, Pablo Cabasal, hindi pa pwede si Sandro. Extend na lang natin. Mr. President, extend mo. Yun na lang yan. Yun ang tanong namin sa'yo. Di ba? Kung hindi ikaw, sino? Wala na kaming pwedeng mapagkatiwalaan. Di ba? Tuloy. If not now, when? Kailangan gawin na natin. Gawin na daw natin mga kababayan. Ngayon pa lang natin. Ngayon pa lang mga kababayan, manawagan na tayo. Extend na po natin. BBM 2028 naman. Ano po? BBM 2028. Ano po? Wala Pero isa lang ho ang ibibiling ko sa kanya. Mr. President, mayroon ka pang 3 taon na titira. At kung sakasakali na ma-extend ka, Mr. President, pwede ba medyo wag ka nang maging mabait? Pwede ba konting dagdag naman ng medyo
brusco naman sana, no? Oo, kasi Mr. President, masyado kanilang masyado kanilang binabasta-basta. Masyado nilang naaabuso yung kabaitan mo eh. Ha? Sabi ni Ping Lacson, mga kababayan, hindi pwedeng puro bait lang pag ikaw ay naging presidente. 'Di ba? Siguro kailangan, Mr. President, okay na yung bait mo. Medyo dapat meron kang dagdag na kabruskuhan. Di po ba, mga kababayan? Ano? Kulang na kulang si Pangulong Bongbong sa sobrang bait. Oh, eto na. Ngunit, ito talagang na-realize ko, Hmm. na hindi natin nabigyan Nang? ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Hindi, anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Yan. Kita nyo, mga kababayan, buti na lang ho ito si Pangulong Bongbong Marcos, nag-iisip, nag-iisip po ng kung ano yung maitutulong at magagawa para maramdaman ng taong bayan ang serbisyo ng gobyerno. Hindi po nung nakaraan, mga kababayan, na administrasyon wala hong ginawa kung hindi dapat sila lang ang masunod. Pag sinabing ganito, kahit mamatay daw kayo sa gutom, kahit mahirap kayo, walang pakialam si Digong. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, bumabalanse. Ano ang ginagawa? Lahat ho ng mula pinakamababa hanggang pinakamataas, mga kababayan kanya ho talagang sinisigurado na maserbisyohan. Di po ba? Ayan galing mismo sa bibig ng Pangulo. Di po ba? Tuloy. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Alam nyo, mga kababayan, ngayon lang ho ako nakakita ng Pangulo na napaka-humble. Hindi ho siya yung mapagkunwari. Hindi po yung, alam nyo po ba na napakahirap tanggapin yung pagkakamali, pero si Pangulong Bongbong Marcos, inaamin, inaako. Saan kayo nakakita ng ganyan? Kapag kamali, ano ho ang tama? Akuin mo. Di ba? Akuin mo. Si Pangulo, kita nyo, inaako na may pagkakamali, may pagkukulang talaga pero yung nakaraang presidenteng mamamatay tao, mga kababayan, lagi siyang tama Ito naman, mga kababayan, sino? Si Aling Buday. Kailan naman ho, umako ng pagkakamali. Nagnakaw na ng nagnakaw proud na proud pa kita nyo, mga kababayan, hindi nga ma-explica, hindi maipaliwanag kung saan nadala yung mga ninakaw ni Aling Buday. Tuloy. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, na tuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung yung metro. Yung metro. Siyempre, mga kababayan, napakabilis kaya ng panahon. Di po ba? Napakabilis ng panahon, mga kababayan. Bakit ho kanyo? Kita nyo yung 3 taon na panunungkulan parang kailan lang. So mga kababayan, yung 3 natitirang taon, mga kababayan, saglit na lang ho yan. Sa susunod na taon, 2 taon na lang. Biruin nyo, napakabilis, kaya nga kami nagtataka, mga kababayan, hindi pa mahintay ni Aling Buday itong matapos ang termino. At doon, mga kababayan, ay tumakbo kung gusto. At sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil siya naman ang nahalal ng mayoryang Pilipino, sabi ko nga lagi, dapat siguro bilang kayo nahalal din na mga leader ng bansa, at lalong-lalo na si Aling Buday, ilang pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Hindi dapat tumulong na lang Hindi ho yung si Pangulong Bongbong Marcos hirap na hirap kakaisip kung ano makakabuti sa bansa Siya naman, mga kababayan, si Aling Buday, easy lang kung magnakaw sa kaban ng bayan. Di po ba? Alam nyo yan. Tuloy. Anong nararamdaman niyo kapag pagtingin niyo, 1,130 plus days na lang? Ano pong nararamdaman niyo pag gano'n?
Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi? Palitan mo na, Mr. President, kaya mabagal. Oo, palitan mo na yung mga inang-inang yung mga yan, sila Lagdameo, lahat! Oo, yung mga mababagal-bagal dyan, palitan mo na. Hindi pa magawa. Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Para ito, implement ninyo ito. Ang sagot laging bumabalik, ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, Totoo rin naman. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Which is okay na maging maingat. Which is okay na magkaroon ng checks and balances. Tama naman kasi, alam nyo mga kababayan, hindi ho yan tulad ng isang normal na kumpanya na si general manager, si president, si CEO, abay isang sabi lang mga kababayan kailangan mangyari. Kapag hindi nangyari, magagalit. Si Pangulong Bongbong Marcos hindi. Bakit? Maraming check and balance. Oo, maraming kailangan isasaalang-alang. Hindi ho pwede na pag sinabi niyang ganito, ganito. Hindi tulad ni Digong. Kailangan na mangyari yan. Mamatay man kayo sa gutom. Wala akong pakialam. Eka, di ba? Walang pakialam. Si Pangulong Bongbong hindi ganon. Idaan sa proseso. Kung ano yung proseso niyan, yon ang dapat na masunod. Hindi kailangan na shortcutin. Kahit man aking kagustuhan. Itong akin lamang ay ito ay suhestyon. Kung ito'y uubra o hindi. Di ba? Pero mga kababayan kita nyo naman. Hindi pa rin. Bakit? Sinusunod niya yung proseso. Ganon, mga kababayan. Kung bibigyan lang ho natin ng kapangyarihan, Mr. President, pwede ba tanggalin mo na lahat yung Senado, Kongreso? Tanggalin mo na lahat yung gabinete mo. Oo, ikaw na lang kung ano na lang yung masusunod. At kumuha ka na lang ng tulad ko. Oo, susunod ako sa iyo Di ba? Pag sinabi mo na kailangan malinis sa loob ng 1 taon ang buong Kamaynilaan. Mr. President, 3 buwan pa lang, linis na yan. Dapat ganun Yung magpapakitang gilas, yung bang magboboluntaryo yung mga tao na may pagmamahal sa bayang ito, sa Pilipinas. Yung may pagmamalasakit, saan? Sa mga kababayan. Yun dapat ang piliin. Kasi mga kababayan, ang dami pang cheche boreche, ang dami pang kyaw-kyaw. May naisip na maganda, hindi pwede dahil mayroong mga batas na dapat isalang-alang. Kaya nga mga kababayan, kung pwede lang ho sana na busisian magkaroon na ng charter change, yun na yun, mga kababayan. Sige tuloy. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Yan mga kababayan. Mr. President, hindi ho sa lahat ng pagkakataon. Yan ang problema. Baka nakalimutan niya ni Mr. President. Payo lang Mr. President, huwag kayong magagalit. Hindi ho lahat ng mga taong nandiyan dyan sa paligid nyo ay katulad ho ninyo. Kung lahat ho ng tao ay katulad ho ninyo, abay pwede ho maging mabait. Anli ang kabaitan. Pero mga kababayan, hindi ho Iba-iba ho ang tao. Na kailangan, Mr. President, minsan, ipakita mo rin yung alin. Yung pagiging, brusko, sabi ko nga. Yung bang batasin mo, sikuhin mo, balyahin mo, yung mga gabinete mo. Oo, kailangan yun. Bakit? Mga kababayan, ikaw ang boss Di po ba? Kapag ayaw sumunod, balyahin mo, sibakin mo. Di po ba? Kung meron lang palakulin mo na yung mga ulo Para Para magsitino, mga kababayan Tuloy. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Yan, oo nga. Yan nga. Ganyan ang gawin mo. Maging mabagsik ka.
Oo, tirahin mo na. Oo, nandito kaming lahat. Oo, pera lang yung mga bobot tatatangang DDS. Ano? Oo, susuporta kami sa iyo. Eh si Catherine Galpo lang eh. Ha? 'Di ba? Si Ai Chang lang eh. Sigurado susuporta sa iyo eh. Hindi mo ba kayo susuporta? Kung sakasakali na si Pangulong Bongbong Marcos, ilabas yung kanyang mga yung kanyang mga tinatagong hindi pa nyo nakikita eh. Sige na, eto na. Wala eh. Kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon nakaraan. So natauhan ka na. Noon pa namin sinasabi mga kababayan eh, 'di ba? Noon pa natin sinasabi Maring Linda, no? Oo, agree kami. Yan, 'di ba? Lagi pa natin sinasabi na Mr. President, huwag ka masyadong mabait eh. Inaabuso ka eh. Ay, kita mo mga kababayan, no? Ang alam niyo, best friend, pero kita niyo, tinatraidor. Di po ba? Babalik ko lang uli. Sino? Si Lagdameo. Ano nangyari kay Lagdameo, mga kababayan? Kita niyo? Ha? Naipanalo ba sa Mindanao? Ang alyansa? Hindi ho. Bakit? Hawak-hawak ko daw ho ni Lagdameo ang politika sa Mindanao, mga kababayan. Yan. Yan ang hindi nyo alam. Tuloy. Kaya hindi naman namin kayo masisisi nung araw kung nagagalit kayo sa amin eh. Ano po? Yung mga kasama natin, pinapauwi na ako. Ako nga, gustong-gusto ko nang umuwi, mga kababayan eh. Tuloy. Pasensya na kayo uli, bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Sabi rito ni Kyoto, press 1. Saan? Sa mga gusto na maging mabagsik at ilabas ang pagiging ilabas na yung mga kamay na bakal ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ho? Press 1 sa sangayon. Say na ayaw niyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa... Kita nyo mga kababayan, maliwanag ulitin ko lang. Ang Pangulong Bongbong Marcos, walang pake kung ma-impeach o hindi si Sara. Bakit ho? Baka nakakalimutan nyo. Ang presidente pa rin si Pangulong Bongbong ma-impeach man o hindi, si Sara Duterte Buday, Hindi naman ho magbabago eh. Sa ayaw at gusto ng kampo ni Digong na nakakulong, mga kababayan, matatapos ang termino ni Pangulong Bongbong hanggang 2028. At doon, mga kababayan, muli pipili tayo ng magiging presidente, ng magiging leader ng bansa. Kita nyo, mga kababayan ko? Kaso mga kababayan yung iba mga kababayan, ang gugulang. Gusto idaan saan? Sa pang-aagaw. Baka nakalimutan nyo. Kikwento ko lang, Yung mga nagpaplano na pabagsakin si Pangulong Bongbong, tulad ni Gloria Arroyo, ni Aling Maliit, mga kababayan. Baka nakakalimutan nyo ang kwento. Si Aling Maliit naging presidente dahil inagaw niya kay Erap Estrada ang panunungkulan. Tama po ba? Hindi naman ho naging lehitimong Hindi ho natin matatawag na lehitimong naging presidente yung isang taong hindi naman hinalal ng taong bayan eh. Si Aling Maliit ho ba? Hinalal ho ba ng taong bayan? Hindi ho, inagaw ang kapangyarihan. Kanino? Kay Erap Estrada. Meron ho akong kwento sa inyo tungkol dyan. Alam nyo po ba na merong isang proyekto na gustong ipasok ang China nung panahon ni Erap? Hindi nyo alam, mga iglesia, sinuportahan nyo yan. Alam nyo po ba na kanyang pinag-aaralang maigi? Nung naagaw ho yung posisyon ni Aling Maliit, karaka-karaka ho na pirmahan yung proyekto na yan. Ngayon, eto pa. Baka nakakalimutan nyo ho uli. Ayaw ko man kay FPJ pero yun ang kagustuhan ng mga mayoryang tao. Anong ginawa ni Aling Maliit? Dinaya ang eleksyon. Ang totoong nanalo, FPJ.
Pero ano nangyari? Hello Garci. Di po ba? O ano nangyari? Nadaya yung eleksyon, mga kababayan. Na hindi ho ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit kaya niyang gawin. Kaya niyang palsutin sila Abalos. Lahat ng mga kakampi. O, di po ba, mga kababayan? Yan! Di ba? Oh, yung bung meron pang nag-ano ng bubukol po 'yan, Mrs. President. O di ba? O naalala niyo po ba 'yon? Kita niyo mga kababayan. So hindi ho naging lehitimo na halal ng mga Pilipino na naging presidente si Aling Maliit. Na ngayon mga kababayan ay pinipilit at nagiging kasangkapan para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama ang alin? Ang matandang nakakulong. Oh, kita nyo mga kababayan, ano? Grabe. Oh, pero etong lehitimong nakaupo at hinalal ng taong bayan na si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi naman maitatanggi sa sobrang laki ng lamang noon. Kung ang pagbabatayan ay boto kay Leni Robredo, kay Panfilo Lacson, kay Isko Moreno, mga kababayan, at kay Manny Pacquiao, mga kababayan, malayong-malayo ho yung binigay na boto ng taong bayan. Oh, di ba? So, ngayon mga kababayan, kalokohan naman, binoto namin, gusto nyo tanggalin, di ba? Yan ho yung mga tagline noong panahon ng nagrarally ang mga Pilipino kasama ang Iglesia ni Cristo sa EDSA noong inagaw ni Gloria ang pagiging Pangulo sa bansang Pilipinas noong Pangulo si Erap Estrada. Diba? Yan. History yan mga kababayan. Tuloy. Sa second half, kumbaga sa basketball, papasok ko na sa second half. Binabagit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan eh. No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo. Nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa noong 2022, noong 2023? Dahil hindi namin, noong 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Yun. Yun naman, mga kababayan. Alam ka naman ang pilitin mo kahit hindi mo kaya. Hindi mo naman pinangako yan, kundi pangarap mo lang. Ngayon kaya na, mga kababayan. Meron pa rin nasasabi. Kita nyo? Tanong ko lang ho sa inyo. Tanong ko lang ho sa inyo. Sino ho ang nakatupad sa lahat ng pinangako? Mga nangako. Ito hindi pangako ni Pangulo, pangarap. Ano ang pinangako ng nakaraang administrasyon, mga kababayan? 3 to 6 months, wala ng droga. 3 to 6 months, wala ng korupsyon, mga kababayan. Ano nangyari? 3 to 6 months, wala ng traffic. Ano nangyari sa mga pangako na yon, mga kababayan? Pangako yon! Hindi ho pangarap. Pangako ni matandang Duterte yon, mga kababayan. Ano nangyari? Ano nangyari? Paki-explain nga sa mga DDS kung meron man dyan. Yung mga nagko-comment dyan, yun, ipaliwanag nyo. Ano nangyari sa pangako ng matandang Duterte noon? Kung bakit yung 3 to 6 months na sabi wala ng droga at wala ng korupsyon at wala ng traffic sa EDSA? Putik na yan, malaman-laman natin. Yung Davao nga, mga kababayan, mas matindi pa pala traffic doon. Dekada-dekada na yung lahi ng mga Duterte na namuno doon. Hindi pa rin nasolusyonan. Di po ba, mga kababayan? Yan. Eto. Yung bigas na pangarap. Bakit nga ba wala ng 2022? Paano magkakaroon ng 2022 budget? Ubos. Inubos, sinaid ni matandang Duterte ang budget ng gobyerno. Wala hong iniwan kundi negatibo. Negative, puro utang ang iniwan na binabayaran unti-unti ni Pangulong Bongbong.
Oh, kita nyo? So sasabihin nyo, bakit hindi noong 2022? Paano? Saan kukuha? 'Di ba? Nasaan? Saan kukuha ng pera kung lahat sinimot ni Digong nung panahon niya at minana niya? Sa totoo lang, marami nagsasabi ng mga Pilipino, napaka swerte ni Digong dahil may nagmana ng kanyang lahat ng pagkukulang at mga problema. Walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong. Kita nyo? O ngayon, hinahanap nyo, 2022 pa lang, nagngangawa na sila. O alam nyo naman yan. Bakit? 2022 mga kababayan kauupo lang ni Pangulo. Sabi ko at ulitin ko. Gustong-gusto na ho nilang maagaw ang pwesto. 2023, kasalukuyan pa lang, sana nakaangat na tayo. Nandiyan yung mga demonyo na kampo ni Duterte. Anong ginagawa? Sinisira na sinisira . Di ba, mga kababayan? Di ba? Yun. Paano tayo aangat? Ngayon nangyari, ano pa masasabi nyo? Di ba? Ngayon mga kababayan, to be continue ho tayo, to be continue tayo dahil kailangan na namin bumaba, baka maiwan na naman ho kami sa bus tulad dati. Marami pa sana akong tatalakayin, pero to be continue po ito. Opo, tatry ko ho mamaya, kapag nakakuha ho ng pagkakataon. Ano po? Muli mga kababayan, bibitinin ko po muna kayo. Pasensya nyo na ako at hindi ako makapag-live ng maayos sapagkat po ako'y nasa malayong lugar kung saan lugar ng Alemanya ako naroroon ngayon. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Ano po, kahit na hindi po tayo nagiging consistent muna sa paggawa natin ng mga content at ayoko naman ho mga kababayan na malagpasan natin yung mga mahalagang mga issue at mga nangyayaring mga kaganapan dyan sa ating bansa, kahit papaano nakakagawa tayo ng ganitong content. Ano po? Muli, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.